Marami pang pwedeng makasuhan dahil po sa mga maling ginagawa o paglabag sa ating mga batas. Ito ay matapos po ipag-utos ng ating Pangulo sa mga Cabinet Secretary at Law Enforcement Agency ipatupad ang mga batas kahit kanino, kahit sino pa, basta lumalabag sa batas, especially sa paninira ng personal sa pamahalaan, pagsabotahe sa ginagawa ng gobyerno, okay? Panlilinlang at paggamit ng mga inosenteng sibilyan, kawalan ng respeto sa law enforcement agency at sa mga government official na sumasang-ayon at sumusunod sa mga programa at batas. Yan po ang bili ng Pangulo. Kaya inutusan ng Department of Information and Communication Technology, Department of Interior and Local Government, ang Department of Justice na merong mga law enforcement agency sa DILG under ang PNP, sa DOJ under ang NBI para harapin at panagutin ang lahat ng lumalabag sa batas. Ang Criminal Investigation Detective Group, okay, na under ni Major General Torre ang siyang mas malalim ang gagawing investigasyon. Pagkatapos binuo ang dalawang komite, yung Joint Task Force o Joint Anti-Kidnapping. Meron din Joint Anti-Fake News, yung naninira, nagsasabotahe. At kahit na sino po, Pilipino man or dayuhan or mga Chinese national na mayroong ginagawa ditong illegal dahil nawala ang pogo, nawala ang kailang negosyo, sila ang na-involve sa karahasan, pananagutin ng ating pamahalaan. Kasama ang mga vlogger, kasama ang mga political opposition, kasama ang mga kritiko. Hindi ito pananakot. Kung nasa tama at maayos ang mga ginagawa nila, constructive ang mga criticism, wake up call ang mga topic, okay lang. Pero pagka below the belt at fake news, yun ang hahabulin ng Estado. Kaya huwag kayong magsawa. Tayo mga Pilipino dito at sa abroad, suportahan natin ang galaw ng gobyerno. Hindi na po nagbibiro si Pangulong Marcos. Pananagutin ang lahat na may mga pang-aabuso. Kung yung mga gugunita, patapang ng patapang, patindi ng patindi, ang sinasabi ni Malacanang Press Officer Communication Undersecretary Attorney Claire Castro. Kahit mga kaalyado ng ating administrasyon, kapag naging problema at pasaway sa tingin nila, tinitira at pinapangalanan. Ang pinakahuling pinagtuon ng pansin dyan ng palasyo ay itong issue ng Rice Tarification Law na siya palang dahilan kung bakit nawala ang kapangyarihan ng National Food Authority at inabuso yung importation at tumaas ang presyo ng bilihin ay dahil sa Rice Tarification Law na gustong amyendahan ng administrasyon ni Pangulong Marcos, pero di umano, sabi ni Yusek Castro, ang pumipigil ay si Cynthia Villar. Dahil si Cynthia Villar pala ang isa sa gumawa ng batas na ito na kanyang pinagmamalaking maganda pero may masamang epekto pala sa mga consumer na Pilipino dahil wala at hindi maibaba ang presyo ng bigas. Kung yung mga gugunita, panaginip, pangarap ni Pangulong Marcos ibaba ang presyo pero hindi maibaba kasi nga merong Rice Tarification Law at iba pang sistema na pumipigil sa lakas at kontrol kapangyarihan ng gobyerno through Department of Agriculture at National Food Authority. Isa yan. Sa sampul lang yan. Mga bilyar, kaalyado, alyansa para sa pagbabago, pero pinangalanan ni Yusek Castro. Yan po yung pagpapatotoo, pagpapatunay, kahit kakampi, kahit sino, ay kakalabanin. At idedepensa ng Malacanang ang kanilang ginagawa. Katulad ni Amy Marcos. Di ba? Dahil ang paniniwala ng iba, talagang kapatid ni Pangulong Marcos yan. Pero kanyang galaw parang hindi kapatid. Kaya kasama yan sa madalas ay topic sa Malacanang briefing. At hindi rin sumasang-ayon ng Malacanang sa kanyang mga ginagawa sa pag-iimbestiga tungkol sa pag-aresto. Paulit-ulit na investigasyon sa pag-aresto kay Duterte kahit paulit-ulit na rin sinasabi ng mga kinaukulan, legal ang pag-aresto at pag-turnover. Pero ayaw tumigil ni Aimee. At hindi pa siya nasihan dyan. Iniwan niya ang kanyang kapatid, sumama kay Sara, na alam naman natin naggagamitan lang sila
Akala ni Aimee makakatulong si Sara sa kanyang kampanya. Akala naman ni Sara makakatulong si Aimee sa kanyang impeachment na kinakaharap. Eh yun kung mananalo, kung matalo, paano makakatulong? Ngayon po hindi nakasama sa top 15. Laglag na halos o hindi kasama sa top 12. Sa ganong mga panahon, pag hindi ka kasama sa top 12, 3 weeks before ang eleksyon, tagilid na. Malabo. Ayan po yung nangyayari. Okay? Any comment, reaction sa bagay na yan, malaya po kayo. For your information, para sa impormasyon ng lahat ng ating mga followers, subscribers, at viewers sa mga galawan sa ngayon. Okay? Sunod na ating pag-usapan ay itong, ayaw nilang aminin pero ramdam na ramdam at halatang halata yung hindi na magandang relasyon ni Robin Padilla sa kanyang mga kasamahan sa partido. Nagselos na yung ibang kapartido. Pangalawa, hindi rin man po nakakatiyak na ang ini-endorse ni Robin Padilla ay mananalo or susuportahan ng taong bayan dahil alam ng mamamayan kung ano ang layunin ng ginagawa ni Robin Padilla na mag-recruit at itaas ang kamay ng mga kandidato na kaalyado ng administrasyon para makatulong at makapagbigay ng suporta kay Sara para dito sa nalapit na impeachment. Basang-basa yan ng mga botante. Hindi na mabubudol ang mga botante. Alam nila yon. At yung mga kaalyado ni Pangulong Marcos na nagpapataas ng kamay at ini-endorso ni Sara, ni Aimee at saka ni Robin Padilla, tagilid yan. Maniwala kayo, tagilid yung mga yan. Mahirap manalo yan. Kasi nga po, bukong-buko ang kanilang galaw. Sariling posisyon. Manalo lang kahit na parang nagtataksil sa alyansa ni Pangulong Marcos. Yung alyansa para sa pagbabago, ang gandang title eh. Pero bakit gano'n ang galaw? So ayan po yung nakakaduda dyan. So, abangan natin palapit ng eleksyon at mainit ang kampanya, makikita at maramdaman natin ang totoong may pagmamahal at malasakit sa gobyerno at kay Pangulong Marcos. Alam din natin at maramdaman din natin ang mga nanggagamit lang. Katulad ng sinabi ko from day one, yung ibang kandidato ng administrasyon ay balimbing lang, nagsipsip lang, nanggagamit lang. Ngayon, isa-isa na natin nakikita. Kaya suriin natin kung sino. Marami pong kandidato na anti-Duterte. Maraming kandidato pabor na makulong si Duterte. Galit sa mga ginagawa ni Sara Duterte. Kaya yun po yung ating piliin. Hindi lang mga kandidato ng administration, pati yung mga kandidato galing sa iba-ibang partido or independent candidate. Huwag nating kalimutan, mahigit na 60 ang kandidatong senador. Iilan lang itong kilala, kaalyado ng gobyerno o kaalyado ni Duterte. Sa labas ng dalawang pangalang yan, maraming magagaling dyan. Abogado, CPA, doktor, ekonomista. Yun ang kailangan natin. Malapit na. Makikilala natin lahat yan. Diba? Please like, share ng ating video.